Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. Nirenovate ko yung kitchen namin guys, yung maliit naming kitchen. So binakbak ko muna yung mga tiles, yung lumang tiles. Ito yung pinaka matrabahong part ng pagre-renovate, magbakbak ng tiles. So ayan guys, babaklasin na natin tong sink na to, yung lumang sink. Dati yung gripo niya nasa gilid. So yung nabili naming sink nasa ilalim na yung gripo. So kailangan kong bakbakin yung linya ng tubig para maikabit tong nabili naming sink. So ganyan yung itsura ng nabili naming sink guys. Ito kasi yung uso ngayon, aesthetic. Di na ako nahirapang magbakbak guys kasi mababaw lang yung pagkakalibing ng tubo ng linya ng tubig. Yan, nabakbak ko na siya. Tapos dito ko ikakabit tong elbow coupling para maikabit ko yung angle valve. So ginamitan ko na siya ng angle grinder para mabilis makat. Tapos ginamitan ko lang siya ng pliers para matanggal yung pinagputulan. Hindi ko na tinanggal yung kabilang dulo kasi matatakpan naman siya ng semento. Bago ko ikabit yung elbow coupling, lalagyan ko muna siya ng sealant or ng pandikit para hindi siya tumagas. Pagkatapos, lalagyan ko rin ng konting sealant yung tubo mismo. Saka ko na ikakabit tong coupling. Lalagyan ko naman ng Teflon tong angle valve bago ko ikabit dun sa elbow coupling. Para naman sa backsplash guys, binawasan ko yung 60 by 60 na tiles. So mga 36 inches ata yun. Hindi ko na maalala yung totoong sukat guys. Kaya ako siya binawasan kasi feeling ko pag 60 by 60 yung backsplash, hindi siya proportion dun sa kitchen namin, sa lababo kasi maliit lang siya. Binawasan ko pa yung gilid ng butas na pagkakabitan ng sink kasi hindi magkakasya yung gripo. Saka yung dito sa gilid meron pang dispenser. Nag-trial and error ako guys bago ko na isalpak talaga ng maayos tong sink na bago. Kasi nga hindi talaga nakadesign yung butas para dito sa bagong sink. Pero buti na lang na ikabit ko siya ng maayos. Tapos lalagyan ko na lang to ng sealant, silicone na clear yung gagamitin ko dito, pang seal. Naikabit ko na rin yung plumbing system niya, yung sa drainage. Ayan, yung sa tubig. Tapos yan, medyo mahaba yung hose niya, kaya yan, hindi ko na pinutulan, pero gumagana naman tinesting ko. Nilipat ko rin yung saksakan kasi dito namin balak ilagay yung lutuan namin, yung induction cooker namin. Tapos, nagdagdag din ako ng saksakan dito sa may taas. At dito isasaksak yung range hood na nabili namin. Gumamit ako ng karton na template para mabutasan ko ng maayos yung tiles para dito sa saksakan. Yan, saktong-sakto naman yung pagkakabutas ko guys. Pasok na pasok naman yung switch.
ginamitan ko ng tile trim guys para hindi matulis yung mga gilid. Para sa upper cabinets guys, gumamit ako ng melamine marine board or plywood. So maganda to kasi laminated na siya. Tapos matibay yung pagka-plywood. $35 cm yung kapal ng cabinet natin guys. So yan, cut ko na siya. Tapos yung mga edging guys, kakabitan ko siya ng edge banding. So rugby yung ginamit ko pang dikit. Yan. Tutuyuin lang siya ng mga 15 minutes. Tapos ikakabit na yung edge banding. So itong edge banding, lalagay ko rin ng rugby. Yan, after mga 10 to 15 minutes, kakabit mo lang yung edge banding. Napanood ko lang din siya sa YouTube guys kung paano gawin. Tapos gamit lang yung basahan, pinipress ko lang yung edge banding para dumikit. Saka pinukpok ko pa siya ng rubber mallet para dumikit talaga yung edge banding. Mano-mano ko lang kinat yung excess ng edge banding. So sa ganitong proseso guys, medyo ingat lang kasi baka magasgas yung mga gilid. Saka ko niliha para makinis tingnan. Pulido tingnan yung edge natin, yung edging. So yun na yung nagawan ko ng edging guys. Ito yung maganda pag modular cabinet guys kasi paisa-isa lang yung pagkakabit mo. So dito dalawa na yung naikabit ko tapos yung range hood sa gitna. Tapos naglagay pa ako ng lalagyan ng microwave namin. So kinabit-kabit ko lang yung bawat module hanggang sa makumpleto yung buong upper cabinets. Yan. Wala akong miter saw, so nag-improvise na ako. Gumawa ako ng improvised jig para makat ko yung continuous grab handle. Aluminum na grab handle kasi yung gagamitin ko. So far, nakat ko naman ng maayos yung aluminum na grab handle. Gamit lang yung ginamit kong blade na pangkat ng plywood. Okay naman siya. By the way, nabili ko lang to sa Lazada tong aluminum na continuous grab handle. Maganda kasi siya guys pag ito yung gamitin na handle kasi malinis tingnan. Parang ito yung uso ngayon, yung minimalist. Gumawa din ako ng improvised na jig para mabutasan ko yung pinto ng cabinet. Kasi dito ikakabit yung concealed hinge. Mas mabilis siya guys pag may improvised jig. Madali lang magbutas. Sa pagkabit ng concealed hinge guys, konting adjustment lang para magkasya yung mga pinto. Ayan, ganda talaga tingnan pag ganyan yung handle. Malinis tingnan. Tapos yung concealed hinge pala na nabili namin guys, soft close siya. Ayan o, parang may hydraulic siya. Pag sinara mo siya, unti-unti siyang nagsasara. Ayan, ganda. Iba talaga pag soft close yung concealed hinge na ginamit. Malupit. Yung range hood pala na nabili namin guys. So, pwede siyang ductless, saka pwede siyang may duct.
So ako di ko na siya nilagyan ng duct or ng exhaust. Kasi hindi naman kami nagluluto talaga dito. Meron kaming dirty kitchen sa likod. Para makumpleto yung kitchen renovation natin, guys. Maglalagay din ako ng fluted panel. So yan, nabili lang namin sa hardware. Mas mabilis mag-cut pag ginamit yung angle grinder. Ayan na guys, yan ang kinalabasan ng kitchen DIY natin. Hindi pa siya tapos guys kasi upper cabinets pa lang yung nagagawa ko. So gagawa pa ako ng lower cabinets. Bibili pa kami ng plywood, melamine plywood kasi naubos na yung binili ko. Tapos bala ko rin maglagay ng kitchen island, yung island counter. Testing natin yung gripo namin guys. Ganda, diba? Galing. Ito yung bago namin sink. Diba? Lakas makayayaman eh. Nabili lang namin ito sa Lazada.